Iginiit ng dalawang residente ng District 3, Cauayan City, Isabela na hindi sila uurong sa isinampa nilang kaso laban sa isang barangay kagawad na nasuspinde na ng 60 days matapos umanong makaranas ng pananakit at pagmamaltrato mula rito. Sa panayam ng Bombo Radyo Cauayan sa mga biktima na sina Rodante Marcos at Crisanto Gamad, sinabi ng isa sa mga complainant na magpapatuloy sila sa pagdulog sa korte upang mapanagot ang naturang operasyon. Ayon kay Crisanto Gamad, nagsimula ang insidente noong Pebrero 2026 matapos umano siyang magpaputok ng kwitis. Anya, matapos ireklamo ng isang kapitbahay, bigla na lamang umanong pumasok sa kanilang bahay ang mga barangay official. Kinuha niya siya habang nagpapahinga at dinala sa barangay hall. Doon sinabi niyang pinaupo siya at paulit-ulit na pinalo ng kawayan. Bukod dito, iginit niyang pinilit din umano siyang painumin ng isang tableta na hindi pinaliwanag kung ano ang laman. Ayon pa sa complainant, sinabi umano sa kanya na papatayin siya kapag tumanggi siyang inumin ng gamot bago siya dinala sa himpilan ng pulisya. Samantala, inihayag naman ni Rodante Marcos, isa pang complainant, na kinuha rin siya sa mga barangay tanod at dinala sa barangay hall kung saan umano siya sinigawana, sinampal, sinipa at paulit-ulit na pinalo ng isang kahoy na paddle. Bagamat naipataw na ang 60 days na suspension sa barangay Kagawad, sinabi ng mga complainant na nakabalik na umano ito sa panunungkulan matapos ang suspensyon. Ayon pa sa kanila, hindi umano ito dumadalo sa ilang pagdinig dahil sinasabing nakakaranas ito ng depresyon, ngunit wala umanong nagpapakitang medical certificate na hinihingi ng konseho. Sa kabila nito, sinabi ng mga complainant na hahayaan na nila ang konseho na magpasya sa usaping administratibo. Ngunit tiniyak nilang itutuloy nila ang kasong kriminal upang mapanagot ang barangay Kagawad sa mga umano'y ginawa nito. Nanawagan din sila na huwag nang maulit ang umano'y pang-aabuso sa ibang residente, habang iginiit naman ng isa pa na mahalagang sumailalim sa regular na drug testing ang mga halal na opisyal upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Sa ngayon, patuloy pang sinisikap ng Bombo Radyo Cauayan na kunan naman ng pahayag ang nasabing barangay official. Ganitong bahagi ng pahayag ng mga biktima na sina Rodante Marcos at Crisanto Gamad. Ulitin sa mga katulad namin ng mga residente po dyan. Yun lang po. Nga po, matanggal po siya sa pagiging public officials kasi hindi naman pwedeng nag-positive po siya sa droga. Hindi naman ang public officer po kasi walang droga sa katawan po. Dapat bago sila pumasok na bilang isang kagawad, dapat meron silang drug test po. Yan lang po kasi ako ma'am, dati po akong taga-post office. May random test po kami pag dating po sa ganyan. Bago ka magtatrabaho. Yes, sir. Sa public officials ka po. Opo. Yun lang po para sa akin.